and dead. Good. Sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. "Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Ito ang mga huling salitang binitiwan ni Jesus sa krus bago siya mamatay. Mga kapatid, aminin man po natin o hindi, isa sa mga kinatatakutang realidad ng tao ang kamatayan. Marami po sa atin ay takot mamatay. At ang takot na ito ay ibinubunsod ng posibleng sakit ng proseso o akto ng pagkamatay. Kaya nga, marami po sa atin, pag namatay, ang gusto hindi na nararamdaman. Marami po sa atin ang gusto kapag ka namatay biglaan. Pero alam po ninyo, naalala ko, minsan sinabi ng isa sa mga guro ko sa teolohiya, na ang pinakamagandang pagkamatay daw ay yung mamatay kang gising ng diwa. Nung tayo ay ipanganak at tanggapin po natin ang ating unang hininga, hindi po natin alam, wala tayong malay. Kaya napakaganda na sa ating pagbabalik ng hiningang ito, sa ating paghinga ng ating huling hininga, ay bukas ang ating diwa at kamay. Sa akin pong palagay, sa aking pagtataya, sa pamantayang ito, ay wala nang hihigit at gaganda pa sa pagkamatay ni Jesus. Bakit? Sapagkat nung namatay siya, bukas na bukas ang kanyang diwa. At mababanaag po natin ito doon sa mga salitang kanyang binitiwan bago siya mamatay. "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aming espiritu." Higit sa diwa ng mga salitang ito ay ang pamamaraan ng kanyang pagsambit. Pasigaw. Nakapagtataka na ang paraan ng pagsambit ni Jesus ng mga huling salitang ito ay pasigaw. Di ba't ang isang taong naghihingalo ay lalong maninangin? Samantalang si Jesus, sa kahuli-huli ng salitang kanyang sinambit niya ito ng buong lakas at buong linaw. "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Kasi gising ang kanyang diwa, gising ang kanyang kamay. At napakaganda rin po ng mga salitang ito na binitawan ni Jesus. Napakaganda sapagkat dito po mababatid natin kung gaano kasighi ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili. Hindi lamang inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, kahit yung kanyang espiritu ay inihain niya sa kanyang Diyos Ama. Napakaganda. Pagbibigay ng kanyang kompleto at buong sarili. Napakaganda rin po sapagkat inaakala natin na kinuha na lahat kay Jesus. Ang kanyang buhay, ang kanyang lakas nang siya'y pinapahirapan, ang respeto nang siya'y inaalimura ng mga tao, ang kanyang buhay para ibigay sa atin. Meron pa pala siyang maibibigay. Meron pa pala siyang natitira na maiaalay sa kanyang Ama kahit na lahat ay nakuha na sa kanya. At yun ay ang kanyang espiritu. Meron pa palang natitira na sa huling sandali ng kanyang buhay ay naialay niya sa kanyang Diyos Ama. At yun po ay ang kanyang espiritu. Tayo po, matapos po nating magbigay ng tulong at lahat ng bagay sa ating kapwa-tao, meron pa po bang natitira tayo maibibigay sa ating Diyos Ama? Kanino po natin isinusuko at inihahabili ng ating kaluluwa? Sa ating mong pagkamatay, nawa, tulad ho ng sinasabi ng aking guro sa teolohiya, bukas ang ating diwa at kamalayan. Bukas ang ating diwa at kamalayan na ibibigay sa Diyos. Isusuko sa Diyos ang ating huling hininga na noong tayo ay isilang ay hindi natin alam.
At kapag ka dumating ang oras na yon, naway masambit din po natin kahit sa ating sarili na wala tayong ibang pagbibigyan ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, kundi ang Diyos at Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming Ama, Hari ng awa at pagmamahal, nagpapasalamat po kami dahil sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkamakasalanan ay niloob mong kami maligtas at magtamo ng walang hanggang buhay. Ibinigay mo po sa amin ang iyong anak upang tubusin at iligtas kami. Ngunit sa kabila ng dakilang karangalang ito, madalas ang biyayang ito ay naisasantabi at hindi pinahahalagahan. Patawarin mo po kami, Ama, kung kami ay hindi nagiging tapat at nagiging marupok kami sa pagmamahal. Ngayon po, sa pagninilay po namin sa 7 huling salita ng iyong anak, itulot mo po na makintal sa aming puso at isipan ang inyong wagas na pagmamahal. Maging mga salita na sa amin ay tatanglaw at magbibigay lakas sa pakikipaglaban namin sa kasalanan. Lagi mo po nawa namin maalala ang mga salita ng inyong anak upang kami ay makasunod sa inyong banal na kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Namatay na si Jesus, naganap na ang lahat, nag-alay na siya ng kanyang sarili. Ang hamon sa atin, mga kapatid, kung papaano natin pahalagahan, kung paano natin bibigyan ng puwang na ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa ating lahat ay magbunga ng paglago sa ating pananampalataya. Tayo ngayon ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang pagkamatay sa krus, sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan. Tayo ay kanyang pinalalaya mula sa pang-aalipin ng kamatayan at kasalanan. Tayo ay kanyang binibigyan ng liwanag upang tayo ay makaalis sa kadiliman ng pang-alipin ng kasamaan. Salamat sa Panginoong Diyos sa krus na naging bunga ng ating buhay. Salamat sa pag-ibig na ngayoy ating tinatamasa. Salamat sa wika ni Jesus na magbibigay tanglaw sa ating buhay.